and imagination. Kasi yung lahat ng Bible study lesson natin, nakaplano na to hanggang September eh. Nakaplano na to, puro overcomer. Ito yung simula, sa mind, simple thoughts and imagination. Next July, June to, di ba? Ang lesson natin, yung mga sin. Kunyari, overcoming the sin of the flesh, adultery. Overcoming idolatry. Overcoming pride. Overcoming mga kasalanan. Pagdating natin ng August to September, i-discuss natin yung 7 typical churches. Yung lahat ng overcomer sa buong Revelation. Ito yun eh. Tapos yung unang lesson doon, the church as an overcomer. Bali 8 lesson yun. Para sa yung buwan ng August sa buwan ng September. So, ang lesson natin lahat hanggang September, nakalatag na siya. Puro overcomer siya. So, kaya ito, yung huling lesson na ito, papasok ka dun sa kasalanan. Nagsisimula siya sa mind. Paano mo ma-overcome yung nag-iisip ka ng masama? Diba? Parang ganyan. Quick na lang to. Basahin natin sabay-sabay. The weapons used. Which we use to destroy strongholds, which destroys So, dito sa sulat ni Paul sa Corinthians, maliwanag na sa mind ng tao nagkakaroon talaga ng battle. May battle siya talaga. No? Kaya dito, mahalaga na sinasabi nga na we pull down every proud obstacle that is raised against the knowledge of God, and we take every thought captive and make it obey to Jesus Christ. So yung mga nakaka-encounter na nag-iisip ng masama, pwede mo pala siyang ipag-pray na yung hindi magandang kaisipan, sumunod siya sa Panginoon. No? Yan po yung sinasabi niya. So yung introduction, sabi ko, simple thoughts can feel impossible to control at times, making us think we are powerless against them. But God has provided us with many tools to fight His bad intention. The first is His very presence. God promised to never leave, so we do not have to fight our negative thoughts alone, as we read in 2 Timothy 1:7. The indwelling Holy Spirit will help us stand firm in our resolve to avoid sin and not give into temptation. We can rely on God to help us deal with our sinful imagination. Believers are free from our sinful nature and no longer enslaved to sin. Why do you think it is so important as a Christian to stay away from sinful thoughts and evil imagination? Quick answer? Bakit mahalaga ito? Para malayo sa sin. To avoid sin. To avoid committing sins. Diba? Kasi sabi nga gano'n, lahat ng sin premeditated. Nagsisimula sa isip. Gagawin ko ba to o hindi? Pupunta ba ako doon o hindi? Kukunin ko ba to o hindi? Laging gano'n. Diba? So, next. First point natin, overcoming sinful thoughts and imagination. Number 1, accept and believe that Jesus sets you free. So, pag ang isang Kristiyano, nandun pa rin siya, nakakulong siya, na parang lagi siya nag-iisip ng masama, hindi siya maganda. Kasi, sabi ni Jesus dito sa 2 verse na yan, nang malaman natin yung katotohanan nagpapalaya sa atin. Diba? At sabi siya sa verse 36, if the Son makes you free, you shall be free indeed. So, kung nananampalataya tayo kay Jesus Christ, na pinalaya niya tayo, ba't pa tayo na lagi nag-iisip ng masama? So, hindi dapat. So, dapat, angkinin natin yun. Accept and believe that Jesus set you free. Amen? Next point, how can you actively remind yourself of your new identity in Christ? When simple thoughts and negative imagination arise. Paano natin i-remind kung yung isip natin laging may parang bumubulong na hindi maganda? Pero ikaw, Kristiyano ka na. Diba? Paano natin i-remind? No? Ayan, quick lang. Sabi niya, diba, if you are in Christ, you are a new creation. So, every time po na
gagawa ako ng kasinungalingan, nire-remind ko sa sarili ko na I'm a new creation na po. Kaya talagang nire-review pa lang sa just leaving the phone there. para hindi na matuloy yung kasalanan. Yan, praise the Lord. Yun ang hinihintay ko by the Word of God. Sabi ng Word of God, John 15:3, we are cleansed by the Word of God. We are cleansed. Nililinis niya ang ating kaisipan sa magitan ng kanyang salita. At maganda yung verse na binanggit nga to, identify us, we are a new creation, di ba? Point number 2, total submission and humble surrender to God. Ito yung 1 John 1:9 to 10. Di ba sabi dyan, ito yung binabanggit ko ng Friday. Pag nag-asa na tayo, we have to surrender and confess our sins. Sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all. Naalala niyo, from all. So, ibig sabihin, pati yung mga masamang isip o maduming kaisipan, nilinis na yun ng Panginoon. Kasi all sins eh. Basta nag-confess ka sa Kanya, sinurrender mo, sabihin natin sa Panginoon, Lord, alisin mo sa akin, linisin mo sa akin, ang mga maruruming kaisipan na to. Yan. Kailangan ipag-pray natin na gano'n. We can rely on God to help us deal with our sinful desire. God cares for us as we come in humble surrender of all our weaknesses and sins. So, basahin niyo na lang yan kasi nagkamali na tayo. Total submission and humble surrender. Please share any area of your life you overcame and avoid situation that lead to temptation or sinful thoughts. Sa totoo lang, hindi nangyayari yan ng biglaan. May dahilan kung bakit nakakapag-isip ka o lagi kang dinadala sa ganong kaisipan. May dahilan yun. Yun yung sinasabi rito, meron ba rito may karanasan na nakita niya na lagi siyang nag-iisip ng masama dahil sa area na yon o situation na yun sa buhay niya. Pero nung sinurrender niya, ito ay nakalaya siya. Meron ba gano'n? Sino? So, yan, sige. Ano po, imbitera po ako dati. Ayan, sige. Sabi po na... Ayan. Oo, diba? Ano po, yun po pala ay ang tawag dito, demonyo po na spirito, yung jealousy. Pag may nakita po ako kakaiba doon sa aking kaibigan or dito sa kapatiran, yung mata ko sumasakit kasi tinititigan ko siya at nag-iisip ako na bakit siya meron tapos ako wala. Tapos from there po, yung buong araw ko naapektuhan. So, ang nangyari po nun, inilapit ko po yun sa Panginoon. Talagang nag-ask ako. Sobrang dumi talaga, sobrang hindi ko gusto yung naisip ko. Kaya sabi kong ganyan, pag ready na kahit na anong ibigay sa akin na task ng church, hindi ko siya matanggap kasi feeling ko hindi ako worthy na pagsilbihan ng Panginoon kapag hindi ko kayang isurrender yung mga ganong demonito po sa aking katawan. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi natuto po, tinuruan ako ng Lord na yun nga, yung makontento at huwag mag-isip ng masama at ipagpasalamat pa. Yung, ay Lord, salamat at yung kapatid na yun ay meron siyang ganito. At least, alam mo na hindi mo na siya ipag-pray dahil nakakatulong siya sa family niya o sa friends niya. Parang ganun na po yung naging ano po sa akin. Yun, praise the Lord. Maganda pong example yan. Point number 3, never entertain and dwell on negative thoughts. Ang isang malaking dahilan bakit tayo nakakaranas ng ganyan, kasi ini-entertain natin. So, ano ibig sabihin nun? Pag nakaunang pagkakataon na nakaisip ka ng masama, review mo siya. No? Sabihin mo, negative thoughts, evil imagination, I bind you with the blood of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus Christ. You have no right to dwell on me. In my mind, in my heart, I am God's property. The Lord in me is greater than you. Kaya dapat yan. Ganun ang prayer natin. Huwag natin entertain. Sabi nga dito, we have to demolish argument and every pretension that sets itself up against the knowledge of God.
And we take captivity every thought to make it obedient to Christ. Maganda yun, i-contest mo yan, sabi mo, ikaw, masamang kaisipan, I take you captive by the blood of Jesus. And I command you to obey the Lord Jesus Christ to get out of my life. Yun yung sinasabi ni Paul. We have to take captive every thought. Lahat ng kaisipan, pwede mong ipanalangin to take it into captivity by the Lord Jesus Christ. Maganda pong ipapag-pray yan. We must take every thought captive and make it obedient to Christ. Disciplining our minds and hearts, clear and only allowing ourselves God-honoring thoughts. No? Kaya po, mahalaga po ito na ina-exercise natin pag dumadanas tayo ng ganito. Kasi si Satan, talagang roaming around yan. Nais niyang umanap ng victim, di ba? Next, what are practical ways we can encourage one another to take every thought captive and focus on things that honor God? Ano yung mga practical ways na pwede natin gawin as a Christian? Magbasa ka ng Bible, of course. Tumakupas, maganda po yung nagra-run away ka din. Kapag nasa harapan ka ng computer, minsan may mga pop-up or something, dapat umalis ka din. Stay away. Stay away. Para pala yung ginawa ni Joseph nung Oo. sa temptation niya. Nag-run away siya. Nag-gawin po. Yung kasi yung pag nagsimula sa mind mo, halimbawa sinasabi ni Deacon Alvin, pornography, pornography. Pag may lumabas siya sa gadget, sa computer mo, biglang may papasok sa isip mo niyan. Di ba? So, lalabanan mo siya yung Jesus name, lumayas ka, hindi lalayas yun. Ikaw ang lumayas. Di ba? Totoo yan eh. Ikaw ang lumayas, di ba? Halimbawa, nakakita ka ng 100,000 dirhams. Naka-rubber band. In Jesus' name, spirit of stealing, dishonesty, lumayas ka. Hindi lalayas yung pera. Diba? Ano gagawin mo? Lumayas ka sa tanan! Lumayas ka! Ikaw nga lumayo. Diba? Lumayo ka sa temptation. Parang gano'n. Focus on good, pure, and godly thoughts. Sabay-sabay natin basahin, Philippians 4:8. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, ano ang isa sa pinakagamot ng simple thoughts? Ayan, focus on good, pure, and godly thoughts. Ibaling natin ang ating kaisipan sa magandang bagay. Ayan po yung maganda, what is true, what is noble, what is right, what is pure, what is lovely, what is admirable, what is excellent and praiseworthy. Think on these things. As believers, we should not entertain simple thoughts, must instead focus on God's Word. Kasi lahat ng yan ay sa salita ng Diyos. Diba? You have to focus on God's Word. As we allow our minds to be transformed by God and His goodness, there is less room for simple thoughts to take hold and grow. Alam niyo ba, parang ganito yan eh. Ang kaisipan natin parang computer. Halimbawa na born again ka, sabi nga ganon, ang kaisipan mo ba biglang nabago? Hindi. Hindi siya nabago. Pwede kang mag-empty pag nireset yung computer, di ba? Pwede reset yung computer. Pwede ma-empty pag nireset. Pero pag empty na siya, anong isip niya? Wala. Di ba? So tayo, paano ang kaisipan natin? Pwede kang nilinis ng Lord. Pero, dapat may ilagay ka. Para yung may isip mo, hindi yung dati, kundi yung bago. Ano yung ilalagay mo? The Word of God. The Word of God. So, yun po yung mahalaga. Ang ilalagay natin ay ang salita ng Diyos. Yun po isa sa pinamaganda na dapat natin gawin. How can we support each other in creating a lifestyle that help us avoid simple thoughts and focuses more
on God. Ito, lifestyle siyempre magbabago dito. Kasi, ang very common, nararanasan natin to, hindi natin binabago yung lifestyle natin. Halimbawa, lagi tayong pupunta sa isang lugar, pag pupunta tayo sa lugar na yon, nag-i-start kang mag-isip ng hindi maganda. Ang tanong, babalik ka pa ba doon? Baguhin mo yung lifestyle mo. Katulad ni David, ang lifestyle niya, tuwing umaga pupunta siya sa balcony, naghanap siya ng naliligo. Diba? Natokso siya. Nag-isip siya ng masama. Baguhin mo yung lifestyle mo, David. Ba't ka pupunta sa balcony, naghanap ka ng maliligo? Diba? Ganun po ibig sabihin. Baguhin natin ang ating lifestyle. Amen? Amen. Conclusion, God gave us the power and disciplined mind. Sabi nga 2 Timothy 1:7, sabi sa natin basahin, for God has given us the spirit of fear, but the power of love and sound mind. kasama sa binigay sa atin ng Panginoon ang sound mind, disciplined mind. Ibig sabihin, ang ating kaisipan, bagaman ito ay may battleground, hindi ito pwedeng gamitin ni Satan na mag-dwell siya dyan. Diba? Kasi ang binigay sa atin ng Panginoon, binigyan na tayo ng power of love, no? And a sound mind. This, the indwelling Holy Spirit will help us stand firm in our resolve to avoid simple thoughts and not give into evil imagination. Siyempre, lagi nating babanggitin yung 1 John 4:4. Ano yung 1 John 4:4? Greater is He who is in me or in us than he that is in the world. So yun po, dyan po ang ating prayer. So is na basahin? I pray that the blood of Jesus will continue to cleanse our hearts